Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang mga video na kung saan ito po yung mga binanata ni Amigo ng Bayan. Siya po, si Amigo ng Bayan na napanood natin, nakita natin noong panahon ng issue kay Kati Binag. Isa po siya sa mga kumontra kay Kati Binag. Pero isa rin po siya sa mga kritiko ng mga Duterte. So, sino ang nagpadali sa kanya? Ngayon po si Amigo ng Bayan ay wala na po dito sa ating mundo at sana isama niyo po sa inyong mga dasal, sa inyong mga panalangin ang kanyang pagkakaroon ng hustisya sa kanyang pagkawala. Ah, ah, Bago po ninyo mapanood etong mga sinasabi kong mga personalidad na kanyang mga binira, ah, e eto po ang marubdob na pagsuporta niya. Panoorin po ninyo ang kanyang all-out support, ang kanyang declaration ng pagsuporta kay PBBM. Oo, magkaisa po tayo. Tulungan po natin ang Marcos administrasyon. Ako, nagpipigil pa ako pero sa nakikita ko na itong mga kababayan natin na alam na nila na mali, susuportahan pa nila. Mali na itong si Kibuloy, mali pa ito si Duterte at ang mga kampo nila, suportahan nyo pa, di ba? O, ako ngayon, sa gabing ito, idideklara ko na, ako ay sumusuporta na sa Marcos administration. At tinihikayat ko na ang sambayanang Pilipino na suportahan ang Marcos administration by all means, di ba? At ang lahat na nagtatangka dyan na papagsakin ang Marcos administration, maging yung mga nagsasabi na mga retired generals daw, wala kaming pakialam sa inyo. Mga sir, di ba? Ako ginagalang ko kayo, pero kung pababagsakin nyo ang kasalukuyang pamamahala na hinalal ng bayan, ang ating Pangulong BBM, ay tayo-tayo pong mag-aaway. O, So, natunghayan niyo po ang kanyang deklarasyon ng pagsuporta kay PBBM. Hinihimok niya ang taong bayan na suportahan ang ating Pangulo, na which is yun naman talaga ang dapat, yun naman ang tama. Dahil kapag naman may nangyaring hindi maganda sa pamumuno ng ating presidente, sama-sama tayong babagsak muli. So ngayon po, eto na po yung mga tao na kanyang pinagsalitaan ng pang-criticize. Mapapanood nyo na po ngayon. Kamusta mga amigo, no? Kanina pa po tayo rito sa ating kinatatayuan. Masyadong mainit, sumilong na tayo. Mainit masyado po rito mga amigo. Basta-basta ang init na ating sinasagupa. Napakainit sa lugar na ito mga amigo. Atin pong sinadya na puntahan ang lugar na ito kung saan ang ating mga bashers naghahamon ba na taga rito daw sila sa KOGC mga amigo. Ay kanina pa ako nakatayo rito mga amigo at naghihintay. Ito po yung gate nila, nabidyohan ko na yan kanina, dito na ako galing itong gate nila, kaso lang sinara na nila, so hindi na tayo makapasok mga amigo kasi ayaw nila magpapasok. Andito man din tayo ngayon mga amigo. Ano mo ang magagawin natin dito? Sa ating gusto lang naman sana natin ng debate, kasi gusto lang natin mapakinggan kung ano ba talaga ang paliwanag nila doon sa claim nila na sila may-ari ng kaluluwa natin mga amigo, di ba? Pero mahirap man din tayo mamilit dahil baka hindi nga tayo nila talaga haharapin. Sobrang init dito mga amigo, init ng sikat ng araw, so hindi maganda na tayo po'y nakabilad sa init. Kanina pa tayo rito, nag-live na lang ako. Hindi nga ako sana mag-live kasi baka sabihin nila nagpapasikat ako. Pero sabi ko mag-live na lang ako para malaman nila na ako talaga pumunta ako dito sa KOGC. Yan po ang McDonald's sa likuran ko. Ayan. Yan. Kaya sinikap ko na puntahan mga amigo. Yan lang naman yan. Yung bang patunayan mo na hindi din bahagang buntot mo, di ba? Ganyan lang yan mga amigo. Hindi tayo palaaway, pero sa atin gusto lang natin maliwanagan mga amigo. Yan po ang kingdom ni Apollo Kibuloy mga amigo. Defeat na naman ang gusto natin yung mga amigo. At saka yung naghamon sa akin na ako daw ilay mag-iingat ako at ako'y kanilang papatayin.
Aba, andito na ako sa harapan nyo. Pabor na sa inyo ito. Pansin sa sobrang init dito mga amigo, magkakasakit tayo dito pagka sobrang init dito. Hindi natin matatagalan ito mga amigo ha. Kaya siguro pinakamaganda, magpara tayong taxi at kumain sa malamig na mga lugar. Diba mga amigo? Yun ang pinakamaganda siguro. Para na lang tayong taxi para hindi naman tayo magkasakit sa balat. Kasi sabi ng lolo ko, masama daw mainitan. Ano mga amigo ha? Kahit taxi mga amigo, ayaw magpasakay. Ayaw magpasakay ang mga taxi. Wala palang taxi dito sa Davao mga amigo. Mukhang madalang ang taxi dito mga amigo sa Davao. Ito ako sa harapan ngayon ng Kingdom of Kibuloy mga amigo ha. Ay mabuti may nagpasakay sa akin. So ito na, nasakay na tayo sa taxi mga amigo ha. Okay, ayan. Ay boss, sobrang init boss. Ang tagal ko sa Bilaran, ayaw magpundo mga taxi. Pumasyal ako dyan sa kay Kingdom of Jesus Christ. Boss, kamusta ang masasabi mo sa ating mga kaibigan dyan? Ha? Parang ayaw mo boss magsalita. Naka-live ka boss. Pero hindi kita tinututukan boss ng kamera. Pati plaka mo hindi ko kinuha. Ha? Diba? Ako yung nag-live lang. Pinuntahan ko sila dyan dahil may mga naghahamon sa akin boss ng kung ano-ano. Dahil sabi ko si Kibuloy may warrant. Tapos wanted. Sabi ko, tapos sinabihan mo dyan? Sabi ko. Galing ako doon. Tumuktok ako, ng kaluluwa, 'di ba? Yan lang sa akin, 'di ba? 'Di ba? Ikaw boss, naniniwala ka ba na ikaw ang kaluluwa mo pag-aari ni Kibuloy? Taga rito ka sa Davao? Hindi, ikaw na mismo nagsasabi, hindi, 'di ba? Taga Davao na yan ha, mga amigo ha. Sa akin yung totoo lang, mahirap magawa-gawa ng kwento diba? Sa kanyang mga tauhan. Di ba? Pwede nila sabihin niya. Di ba? Tama. Pero sa atin hindi po pwede yan, boss, di ba? Diyan na lang ako, boss, ha. Boss din. Sige. Diyan na lang ako, boss. Kasi dito? Hindi, yan, diyan na lang ako, boss. Dito na ako kakain kasi pangit naman, boss, na doon pa ako kakain sa McDonald's nila, sasabihin nila nangiinsulto talaga ako, di ba? Di ba? Kanila McDonald's yun, boss. Anyway, umihi man ko sa loob. Kahit pa paano magpasalamat ako dahil nakaihi naman ako doon sa kanila. Di ba? Di ba? Ayan, boss. Nothing personal sa atin, boss, di ba? Di ba? Di ba? Ganun lang, di ba? So, boss, salamat na marami ha. Hindi, okay na yan. Keep the change. Ganyan taga Manila, boss. Keep the change yan. Salamat, mga amigo. Tingnan mo lang, amigo ng bayan, no ha? Yan, tingnan mo lang mga amigo, yan. Tinupad ko na yung aking pangako sa inyo. Pinuntahan ko na. Nakita nyo, hindi takot ang amigo ng bayan. Kasi sa atin, ang sabi ko, bigyan ng pagkakataon, mag-debate lang para mapaliwanag. Bakit sinasabi niyang siya may-ari ng ating kaluluwa at saka siya ang daan, 'di ba? At ang buhay. Yun lang, 'di ba? Kayo naman ang aaway kayo nagkataon, hindi takot sa away yung inyong hinamon. Ayan, pinuntahan kayo tuloy sa Davao. 'Di ba, boss? Nasa Davao ako? Opo. Tama? Hindi ko lang pakita ang mukha mo, boss. Nindot may dere, boss, sa inyo, ha? Sige, boss, salamat kayo, ha? Taxi driver niya. Sige, ha? Okay, brother. Okay, thank you. So, tama na. Napatunayan na. Okay. Dahil lang, brother, ha? Walang delikadisa si Sarah. Ayun. Di ba mali yung ginawa ni BP sa rally? Ano sa palagay mo, amigo? Wow, grabe ang tanong ni Mang Julian, no? Kay Sir Julian. Parang ayaw ko sanang pag-usapan pero itinatanong po ninyo, no? Kaya ipagpaumanhin nyo na po, no? Sa mga masasaktan, sa aking sasabihin kasi hindi ko alam yung inyong political views, hindi ko alam ang inyong religion. So dahil nagtatanong, inire-request ni Mang Julian for Dan, ano daw po ang aking pananaw, no, sa ginawa ni BP Sara sa rally. Ayan po, ha.
sagutin ko po, ipagpaumanhin ninyo mga amigo, ha? Just for dropping by, God bless. Yes po, Ma'am Jeannie Quinto, shout out po, ha? God bless you to. Okay? Ito po yun. Sabi ni Makupa, walang delikadisa si Sara. Ayun. Nasagot na, Mang Julian. Amigong Julian, nasagot na. Hindi na natin pag-uusapan. May sumagot na dyan, si Makupa. Ayan na. Okay na po, mga amigo, ha? Wag na natin padamihin. Yan po, direct to the point. Walang delikadisa si Sara. Yan po yung sabi ni Makupa. Ha? Malinaw na, mga amigo, di ba? Minsan, ang sagot, nandyan din lang po sa inyong mga kapwa viewers po dito ng Amigo ng Bayan. Ano, mga amigo, no? Ay, salamat. Salamat sa mga nagtatanong, salamat sa mga sumasagot. At least hindi na masasayang o hindi na magagasgas o magagasta ang laway ng Amigo ng Bayan. Ha? Di ba, mga amigo? Kita mo lang, saya-saya po rito sa ng Amigo ng Bayan. Scorpio, magandang gabi po dyan sa inyo. Ha? Ayan, saya-saya po rito. Grabe. Sabi ni Mang Julian, kaso ipa-aresto na siya ng kamera. Ayan. Ay talaga po. Kaliwat kanan po ang mag-aaresto. Grabe. Mga amigo, no? Matindi. No? Nakakabahala po 'yan, no? Sa panig po ni Apollo Kibuloy. Dapat mag-resign na siya. Pala, kapal ng mukha. Sino pang ibig nyo sabihin, Mang Julian? Sino pong makapal ang mukha? Sino pong inyong pinagre-resign? Linawin mo, Mang Julian. Sir Julian, amigo, pakilinaw. Ayan na. Para hindi makonfuse yung mga viewers ng Amigo ng Bayan. God bless you, amigo, sabi ni Joe Canduser. Yes, amigong Joe, God bless you. Sa Amigo ng Bayan. Si BP. Si BP ang ibig mo sabihin na mag-resign. Si BP yung sinasabihan nyo na makapal ang mukha. Sige. At least malinaw lang. Sabi ni Makupa, isa siyang cabinet member. Mag-resign na siya sa DepEd. Ayan, may panawagan na. No? Isigaw nyo na lang po dyan. Mga amigo. Di ba? Ako po, binabasa ko lang, Binabasa ko lang, mga amigo. Binabasa ko lang. Baka mamaya, ako na naman ang salarin. Ako ang nasisisi. Ako ang nakikita. Ako ang laging may kasalanan. Ano mga amigo? Good evening, all viewers ni Amigo. Yes, Scorpio. Good evening. Masaya lang po tayo, no? Good vibes lang tayo, mga amigo. Diba? Ako ang nasisisi. Ako ang nakikita. Ako ang laging may kasalanan. Sabi ni Mr. Haldon, next president, Inday Sara Duterte. Vice daw si Basti. Depende. Malakas si Tulfo sa survey. Hindi nga ako bumuto. Pero yung ating pong madaliin at shortcutin na kunin natin ang pagkapangulo sa isang halal ng bayan, hindi naman po maganda. And that is the strong reason why the Amigo ng Bayan withdraw the support from Duterte. There is a coming election, 2025, 2028 presidential election. Ang payo ko dahil kung talagang ikaw ay may malalim na interest na maging pangulo ng bansa, sabihan mo si tatay mo kasi matanda na siya, natapos na yung kanyang panahon, naging pangulo na siya, na maging mabuting ihimplo ng bayan. Huwag salita ng salita sa media ng kung ano-ano na hindi niya makontrol yung kanyang emosyon. Kasi nakakasira yon sa image mo at maging sa imahe ni Basti. Kayo na lang ni Basti na dalawa, huwag natin isali si Pulong. Alam naman natin yan na kahit kayong pamilya. Ayaw kong sabihin dito dahil kasi kabisado naman natin alam naman natin, di ba? Hindi naman yan sikrito. Kayo na lang ni Basti. Yan na lang pag-usapan natin. May maganda pa kayong bukas sa politika. Di ba? At hindi naman talaga sabi ng mga demonyo kayo, hindi naman Mga tao lang kayo na nagkakamali. Di ba? Naintindihan ko yun. Sabihan mo si tatay mo, nakikinig naman sa'yo yun. Huwag mo sang ayunan yung kanyang
mga ginagawa, mali yun. Sabihin nyo na tumigil at saka patigilin niya ito sila Rolando Lamet na gustong budulin ang mga tao, Antalion Alvarez, di ba? Pagsabihan niya yung kanyang mga barkada na kalma tayo, kalma, masisira sinday. Magiging pangulo ka sana talaga, day, kung minimaintain nyo lang ang tamang behavior na inyong pinapakita sa publiko. Wala na akong pakialam doon sa pribadong buhay nyo. Do ako'y may mga alam dyan. Wala na akong pakialam doon, pribado yung buhay yun eh. Yung public lang, yung akin. Kasi sangkot ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Pagdating sa public interest ang pag-usapan. Patigilin mo si tatay mo. Tumigil si tatay mo, wala kayong maririnig dito sa akin. Sabi mo sa kanya, tumigil. At ako na mismo magsasabi, wala na akong sasabihin dito. Yan lang naman ang rason. Wala akong sasabihin dito tungkol sa Duterte. Patigilin mo si tatay mo, pati si Basti. Sabi mo tumigil. At i-preserve nyo yung inyong friendship ni BBM. Kung gusto mo maging pangulo sa 2028, walang pinaka-the best, day. Ikaw ang vice presidente ngayon. At pag nakuha mo ang suporta ni BBM sa darating na 2028 election, malamang sa malamang, ikaw nga talaga ang magiging pangulo ng Pilipinas. Pero kung hindi mo makuha ang suporta ni BBM dahil sa ginagawa ng tatay mo, tingin ko, day, parang lumalabo, day. Lumalabo ang pagiging pangulo mo sa 2028. Ito pa yung kaibigan. Yan ang masasabi ko. Yan. Kaya ako dito nagngangawa, hindi ko na gusto yung mga lumalabas sa bibig ni tatay mo. Kasi alam mo naman, day, expert din tayo sa senaryo. Isa din sa minaster natin yan. Kaya pakisabi kay tatay mo, huwag sinaryuhin kasi nababasa ko eh. Oh, yun lang. Patigilin mo lang siya. Para wala na, kahit yung ibang mga vloggers dyan, ako pa mismo sabi, huwag na natin tumigil na yung matanda, regalo na natin sa kanya yan, diba, matanda na yan, ipagpapahingayin na lang natin, huwag na natin i-stressin yung kanyang buhay. Ako na mismo nagsasabi, hindi po ito para sa aking sarili ang aking sinasabi, ito'y para sa bayan, para ang Pilipino ay magkaisa. Yan po yan. Alam nyo po, may nilabas na article ang Rappler noong March 12. Nabasa nyo na ba yan? Yung article ay i-search nyo po kung kaya nyong i-search ngayon sa Rappler. Pamagat na DFA fumes at China makes public sensitive details including Duterte era deal, mga amigo. Alam nyo po, ang China na mismo ang siyang nagbubunyag kung ano po ang mga secret deal during sa panahon po ng nakaraang administrasyon, mga amigo. Paalaala ko lang sa inyo, wala po tayong politika. We're just plainly reading the articles of Rappler and mag-comment lang po tayo dito. I-try po nating unawain ano po ito. Patunayan po natin yung sabi po ni users 3457, ito po pro Duterte ito, no? Pro Kibuloy. Tingnan po natin, basahin natin mamaya, no? Yung secret deal, no, na ginawa ni idol niya Duterte. Ito po ang China na mismo ang siyang naglalabas nung mga secret deal, no? Hindi na tayo mahirapan mag-research. Ang China na po mismo ang siyang nagbubulgar. Tingnan natin ngayon kung sino yung walang moral, no? Tingnan natin ngayon kung sino yung taksil sa bayan, no? Hindi po tayo mamumulitika. Atin lang po babasahin ang mga artikulo, no, na available po sa social media. Now, para patunayan natin dito kay users 34576 na wala na raw naniniwala dito ay yung inyo pong like at ang inyo pong follow ay inyo pong pindutin dito po sa ating account nang ipamukha natin dito kay users 3457 na mali siya sa kanya pong sinasabi. Yan, Alam niyo po, ito pong inilabas ng Rappler na balita na ang China mismo ang siyang nag-disclose nitong secret deal, mga amigo. Ito po ay, kung matatandaan ninyo, noong 2019 ay inilabas po ito ni dating yung nakakulong senadora
Senadora de Lima. Kaya nagulat ako dun sa alin na yon, bakit alam niya yung bakit alam niya na mayroon palang secret deal noon pa. Ako wala akong kamalay-malay nito mga amigo, ha. Kung hindi ko nabasa itong artikulo ng Rappler, hindi ko po nalaman na mayroon palang deal ganon sa WPE sa West Philippine Sea. O kaya pala ganyan po katigas ang China sa kanila pong posisyon diyan po sa West Philippine Sea dahil mayroon pala talagang secret deal na nangyari mga amigo. At yun po'y labag sa konstitusyon mga amigo. So alam na natin ngayon kung sino po ang nagtaksil sa ating bayan. Tama po tayo mga amigo. Kaya tama lang natin pong binubuo ang maharlikang mandirigma na siyang magtatanggol sa mga taong taksil sa ating bayan at sa kamay po ng mga mananakop mga amigo. Sabi po ng ali ni former Senadora de Lima mga amigo ay nagkaroon ng secret deal ang Duterte administration at si Xi Jinping ang presidente po ng China. 2019 pa po sinabi ni de Lima yon mga amigo at ngayon lang po nakumpirma dito po sa inilabas na artikel ng Rappler na ito pala ay totoo. Kasi bakit mga amigo, ang China na mismo ang nag-disclose ng information mga amigo. Ayan, dahil siya ay sinakripisyo ni Xi Jinping mga amigo. Naku po, ito na nga. Ito na po yung kasabihan na walang bahong hindi sisingaw. Anong masasabi mo sa bagong video ni pinalabas ni Maharlika? Ito na, Don Mac. Yung tungkol yan kay Cathy Binag, Don, ang ibig mo sabihin, Anyway, sabi ni Cathy, bigla niya raw nakasalubong si Lisa. At tinanong siya ni Lisa, who are you? Kasi hindi siya kilala ni Lisa. It's been first time, sabi niya, na nakapunta siya doon daw sa residence nila ni Lisa at saka ni BBM, Bongbong Marcos. Tapos nung sinagot niya raw na siya ay fiancé ni Tony Boy, I'm Cathy Binag. Ganyan. Inalok daw siya kaagad na, do you want? Sabi ni Marlica, nung inalok sa'yo, yung pulburon. Yung cocaine daw inalok sa kanya. Kung ako mag-assess sa kwento ni Cathy, hindi pa po ako maniniwala na totoo ang kanyang kwento, na yun ang pangyayari. Kasi bakit? Unang-una, si Lisa ay isang abogada. Alam ni Lisa na ang cocaine ay ipinagbabawal na substance. Pagkatapos, ang lugar ay pamamahay ni Lisa. At ako'y naniniwala na sa panahon yun ay ang ibang anak ni Lisa ay minor de edad. Kasi matagal na yan na pangyayari, sigurado. Kasi bago pa raw si Cathy Binag noon at saka si Tony Boy Florindo. So sabi ni Cathy Binag, 10 years daw sila na nagsama ni Tony Boy Florindo. At sa akin namang pagkakalam, because I have knowledge, tungkol kay Binag at kay Tony Boy, naghiwalay na sila almost 3 years ago na silang naghiwalay. So kung iyong pagdudugtungin ang panahon, ibig sabihin, mga 13 years na yung pangyayari. Or mga something 15 years na ang pangyayari. So ang bunsong anak siguro ni Lisa noon ay sigurado akong minor pa nung mga panahong yon. Tapos magsasyabuan, magkukukin lang ang mga tao ng ganun lang kakaswal sa bahay nila, nandun ang kanilang mga anak. Di ba? Tama? Tingnan nyo po mabuti yung kwento. Kasi casual ang kwento ni Cathy, na inalok siya, casual lang. Sa tingin nyo, totoo yun? Na ganun lang kadali, na aalokin ni Lisa si Cathy ng cocaine, na hindi niya naman kilala pala si Cathy? Tapos bigla mo nga alokin, gusto mo ng cocaine? Tapos doon sa bahay pa ni Lisa, nandun yung kanyang mga anak, nagkukukain sila ng ganun-ganun lang ng kanyang mga kaibigan.
Kaya mukhang mahirap paniwalaan yung kwento. No? Maliban lang kung ang kwento ay mabago. No? Halimbawa, kung sabihin ni Cathy na nung ilang bisis na akong bumalik doon, secretly, inalok ako ni Lisa. Kung sasabihin niya siguro ganun, secretly inalok ako ni Lisa. At sinabi niya sa akin, Cathy, gusto mo bang subukan? Gusto mong tikman? Di ba? Nakatikim ka na ba nito? Gusto mo bang itry? Secretly Kung ganun ang kwento ni Cathy, baka sabihin ko, parang totoo 'di ba? Pero yung walang kabog-abog, alokin mo ang isang taong estranghero sa loob pa ng pamamahay mo ng drugs, at nandun yung mga anak mo, lalo na anak mo, minor de edad, hindi ako basta maniniwala doon sa kwentong gano'n. Di ba? Kayo, pag-isipan nyo mabuti. I-try nyo raw, mag-comment kayo sa sinasabi ko. Yung sa stand ko, assessment ko lang ito. Assessment ko lang. Pero kung ang kwento ni Cathy Binag ay tulad ng sabi ko na, halimbawa, pasikrito. Halimbawa, sinabi ni Cathy, pasikrito niya kung inalok. Halimbawa, nakailang balik na ako dun sa bahay nila, medyo komportable na siya sa akin. Pasikrito niya kung inalok. Cathy, gusto mong tikman? Di ba? Baka maniwala ako kung ganun ang line ng kwento. See? Kasi bakit? Yun ang totoong manner Yun ang tamang manner ng isang tao na alam mo na pinagbabawal ito. Yung substance na ito. Tapos, hindi mo kilala ang tao. Stranger sa'yo, ngayon mo lang nakarap yan, aalukin mo ng ganun lang kakaswal. Tapos sa bahay mo yan, nandun yung mga anak mo, nandun ang pamilya mo. Ganun lang, 'di ba? 'Di ba? So yun. Ako sinasabi ko, assessment ko Assessment, batay sa sinabi ni Cathy Binag. Yan yung aking sinasabi. Kayo, ano masasabi nyo? Sige, tingnan nyo raw mabuti. Hindi mo kilala yung tao. Nakarating yan sa bahay mo, hindi pa na-introduce sa'yo. Nakasalubong mo lang bigla, stranger. Tinanong mo, who are you? Sino ka? Hindi kilala. Tapos, aalukin mo bigla. Gusto mo tikman ang pulburon? Gusto mo tikman itong cocaine? Ang bihira. Ikwento nyo sa pagong. Di ba? Parang ano din yan? Parang kwento din ni Morales. Tama? Parang kwento din ni Morales yan. Gagawa na din lang kayo ng kwento. Hindi nyo pa pinag-isipan kung ano ang tama. Nagtanong sana kayo sa akin. Tinuruan ko kayo kung paano gumawa ng kwento na kapanipaniwala. Di ba? Magsisinungaling na din lang kayo. Hindi nyo pa inayos. Tama? Kaya ako may mensahe ako kay Cathy. Kat, ikwento mo kung ano yung totoo. Alam ko nag-aaway kayo ni Tony Boy. Nag-aaway kayo ni Manong Tony. Di ba? Pero hindi niya naman kinuha yung bahay sa Ayala sa'yo. Ayala Alabang. Di ba? Si Manong Tony ba nagbawi sa'yo ng bahay sa Ayala? Talagang baka si Marje. Hindi naman siguro si Manong Tony. Di ba, Kat? Alam ko, Kat, ang target mo dyan una-una na wasakin, si Manong Tony. Siya ang iyong target. Collateral damage lang si BBM. Since na taga Davao ka, at ang iyong acquaintances sa mga DDS at maisog, siyempre, sobrang lalim. Di ba, Kat? Di ba? Lalo na yung grupo mo sa GCI. Di ba? Karamihan nun, mga kaklase ni Inday Sara yun. Si Nep, di ba? Kaklase ni Inday Sara. Very close ka doon kay Nep. Sino pa? Gusto mo pangalanan ko isa-isa? In so many instances, we're together in the White House of Manong Tony Boy. Di ba? Okay?
Anyway, yung lugar is part of Dakudao pa yan. Area, di ba? Nag-host kayo ng party madalas. Ini-invite nyo kami. Oh. So, I know the story. Huwag ka magpagamit, Kat. Sarap-sarap na ng buhay mo. Ang laki-laki naman ang napakinabangan mo kay Manong Tony. Huwag na ganun. Tama na yun. Oo. Kung ano, Kat, kung naghiwalay kayo at ayaw niya na, siguro, nagising siya sa katotohanan na kailangan niya talaga balikan si Margie, di ba? May mga anak sila eh. Wala naman kayong anak ni Manong Tony. Huwag mo nang anuhin yung Kat. Ako. Huwag kang magpapagamit sa politika, Kat, no? Magkakaibigan tayo. Ako, this is friendly advice. Huwag kang magpapagamit yan. Masisira ka dyan. Tahimik na buhay mo, ang sarap ng buhay mo, huwag mo nang sirain yan. Mahalin mo na lang yan yung bagong partner mo. Pag-alaya, sobra. Alam mo, Kat, ang galing mo kasi magmahal, di ba? Oo, di ba? Ikaw na mismo sabi mo, tanga ka sa pagmamahal. Sa totoo lang, Kat, ang galing mo magmahal eh. Maganda ka, magaling ka magmahal. Pag nagmahal ka, all out eh. Di ba? Sinisigaw mo pa nung, Kat. Dinig na dinig ng dalawang tainga ko, sa harapan ko pa, sinisigaw mo. Yung medyo, alam mo na, di ba? Pagka nagsasyat yung tao, di ba? Naggamaganyan ba, di ba, Kat? Anong sigaw mo? Matindi yung sigaw mo, Kat, nun. Nangingiti nga ako eh. Sabi ko, sana lahat ng babae katulad mo. Di ba? May sigaw ka nun eh. Tungkol kay Manong Tony Boy. Di ba, Kat? Hindi ko na lang sabihin dito kasi personal na yung, Kat. Pero tungkol yun sa pagmamahal mo sa kanya. Kaya sabi ko, grabe. Kati Binag. Di ba? Yan. Huwag kang magpapagamit, Kat, sa maisog at sa DDS. Masisira ang buhay mo, maniwala ka. Mawawasak ang iyong reputasyon. Hayaan mo na yan. Si Kati Binag ka na. Okay na yun. Mag-enjoy ka na lang yung 5 anak mo. 'Di ba? May apo ka na. 'Di ba? Huwag mo naguluhin ang buhay. Tama? At the same time, marami kang kaibigan din na masasaktan kung sasali ka dyan. Like Manny Pacquiao. It's your friend. 'Di ba? Si Manny Pacquiao, 'di ba? Tinanong mo ba si Manny? Nag-uusap ba kayo? 'Di ba? Kami, matagal na rin kami din nagkita ni Manny kasi alam ko, busy din si Pacman. So, yung friendship, try to preserve. Huwag ka na sumali din sa politika. Yung away ng mga Duterte at saka Marcos, huwag na nating salihan yan. Tayo salihan yan. Wala tayong makukuha dyan. Niwala ka. Pag tayo sumali dyan sa away ng mga yan, sa mga kasi napapunta na sa personalan eh, walang mangyayari sa atin. The end of the day, sila mayayaman. Diba? Tayong mga Pilipino, maiiwan tayo. Bagay, si Kati Binag, mayaman yan. Mayaman na yan si Kati. Hindi naman pinabayaan ni Manong Tony yan during their time. Anyway, pampered ni Manong Tony yan, si Kati. Ako na ang nagsasabi sa inyo, mga kababayan. Kaso ganun talaga ang relasyon eh. Once again, sasabihin ko, umagwat ka dyan sa maisog, huwag kang sumali dyan, sa DDS, huwag kang sumali. Like before, naalala mo nung nag-away kayo nung fiancé ni Bibot Alvarez, nasira ang pagiging magkaibigan ni Manong Tony Boy at saka ni Bibot nang dahil sa away nyo, mga babae. Di ba? Natatandaan mo na kinukwento mo yan at kung paano ka pinagtatanggol ni Manong Tony Boy. Hindi naman away yun ni Bibot at saka ni Manong Tony Boy because magkaibigan sila. Away nyo yun eh, mga babae.
So pinagtatanggol ka ni Manong Tony. Manong Tony Boy, sinasabi niya mismo sa yun. Oh, habang gumaganyan, oh. Minahal ka rin ng tao. Mahal na mahal mo rin siya. Tapos, ngayon yung subject ng iyong narratives, ang totoo niyan, si Manong Tony Boy ang gusto mong unang-una i-damage. Oo, collateral damage lang yan si BBM. Ikaw naman, kilala mo din naman ako. Oh. Diba? Oo. Tigilan mo na yan. Oo. Tama na yung nagkwento ka, tama na yung nabuyo ka ni Marley ka, okay na yun, tama na yun. Huwag mo nang yun, manahimik ka na, tako. Walang patutunguhan yung gagawin mo. Si Marcos, yung si BBM, presidente na yan, kahit ano pang gagawin mo. Oh. So, isa pong malaking katanungan kung sino po ang nagpadali dito kay Amigo ng Bayan. Ayon po sa investigasyon ng Davao Police ay ito daw po ay may kinalaman sa negosyo. Pero 'di ba nakita naman natin kung ano nangyari kay Kapercy Lapid. Hindi man natin siya maihahambing kay Kapercy Lapid pero 'di ba ano natin 'to kumbaga kasama natin 'to sa pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sumusuporta siya kay PBBM at binabanatan niya ang mga kilalang personalidad sa Duterte camp. Ayun na lang po ang bahalang manghula kung sino. Kasi ayon po sa kapulisan negosyo daw alam niyo po ba na ano po siya, traitor po siya dinali. Kaya meron tong mga video na marami din siyang nakahamunan at meron din po siyang mga video na meron siyang dala meron siyang gamit. Siguro nung time na yon nung siya po ay nakitaan ng pagkakataon nung dadali sa kanya, binira siya ng patalikod. Ayun. Kaya po sa mga tropa pips natin, na mga BBM vloggers, sa mga tropa pips natin na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, doble ingat po. Dahil alam naman natin na basta nasa kampo ng mga Duterte, sumusuporta sa mga Duterte, yan po alam naman natin na hindi naman nalalayo kay Digong yan. Kasi kapag ikay sumuporta sa masamang tao, ibig sabihin din naman nun, masamang tao din yung mga yan. At meron pong mga naiisip na hindi maganda sa mga kalaban. Kaya po doble ingat. May lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.